Praise the Lord! Amen! Amen! Mahina po pala po natin para sa Panginoon. Lord, provide me, okay, ang puso, ang taas, para sa kanyang kapulihan at kabalatihan. Amen. Marami po sa ating mga kapatiran ay wala ng maga. Maybe we were tired last night, napapit ko, no? And again, we would like to greet my mother-in-law. Okay, though kahapon po, birthday niya, at nais po natin siyang piling batihan ng happy birthday yung umaga. Okay? So, the Lord has done something good last night. So, marami po sa ating mga kapatiran, inandong and mga leaders natin, we thank God for what He has done. Amen. Kayo po na tumulong sa birthday, sa natin Ibu. Debut ng aking mother-in-law. Okay? And it was been a blessing to many at alam po namin na kayo po yung nagatin. And those who have helped one way or the other, kami po yung pagsalamat in behalf of the first time gift. Okay? And thank you so much po. At nandito rin po marami tayong bisita. Ang ating po brother-in-law, he came from the States. Okay? And he will be preaching this coming Sunday. Would you stand again? Hindi po siya bisita kasi kapag nandito siya, nandito po siya mag-preach. Okay? We would like to recognize Pastor Bev Cruz. Would you please stand? Amen. At yung mga na-recognize ko kanina, ako first time na kayo po nandito. So marami po, gaya mo nasabi ni Pastora, kanina umaga ako nabila 4 o'clock in the morning for the past 3 days, si Brother Noel Lopez po tumatawag. Kaya lang hindi ko masagot-sigot. Kanina umaga, 4 o'clock in the morning, sinabi ko na po siya through Magic Jar. Sabi niya, meron pala kayong bisita darating. Yan pala yung bisita, sinasabi sa Secretary na nila Sunday, ako pala tinutukoy noon. So hanggang sa Amerika, ito ko nakarating at tinatanong, nakala ko ni Brother Noel, nandun pa ako. At kanilang now, 4 o'clock in the morning, Pastor, saan ka na ba? Sabi niya. Nandito sa Philippines. Baka nasa Amerika ka, sabi niya. So, yung statement ni Sister Karina, nag-bisita, yung pala yung iikot. Okay? Ang nila yung na-discern. Ako'y dumating, and I thank God na kami po'y nakarating. Okay? To celebrate yung birthday ng aking mother doon sa Macbeth. At kami po'y makasama. At may pinipano po ating makakasama kayo at gano'n pa man kami po naghahanda na okay sa mga panahon na darating, sa mga panahon na tayo po yung matagal magsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil natin mo na lang sandali sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon. So lahat ng mga ayos-nas, lahat ng mga pasanin sa ating isipan, no? All the things that are bothering us right now, let us commit them before the Lord. Father, we thank you and bless you for this beautiful day that you have made. It is beautiful, Lord. Ano po nangyari sa nakaraan, whether it's good or bad, alam namin, Lord, this is the day that you have made, and Lord, you have commanded us, iputos mo, Panginoon, kami po ay magalak at magdimang sa iyo sa pagkatong araw mo yung nilikha para sa aming lahat. And we thank you for that. And today, Lord, I pray na ikaw mangusap sa bawat isa. Ikaw ang sumatanghal, Panginoon, sa bawat puso. Ikaw ang kalamasukuman at ang imang salita at mga pangako may umaga. So we thank you for this beautiful day. For thine is the glory and honor. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. So we will pray for the parent of Brother Pastor Eddie. I think he's in the hospital right now. So we will have a lot of concern and prayers na meron po kayo. Mamaya atin kung itulog sa ating Panginoon. Okay, for our scripture for this morning, sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 through 6. Kung kayo po ay dalhin yung mga Bibles ninyo in your own translation sa Tagalog, ito po ay sa witang English, we will flash it on the screen. So, I hope this message will speak to every heart this morning. Okay? And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag, on the 3rd day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag had smitten Ziklag, and burned it with fire.
and had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captives, Ahinoam, Jezreelite, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelites. And the last verse, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Amen. So this morning, I would like to start the message po na ilang mga katanungan na nais kong iwan sa inyo. Ano po kaya ang unang mapasok sa ating isipan kapag po tayo ay nakakaranas ng mga ligani at mga kabalisahan sa ating mga buhay? Okay? Ano po kaya mga bagay na ating unang gagawin? Ating kaya masusubukan ng kalooban ng Diyos sa mga panahon at mga sitwasyon ng ating mga buhay at sa mga bagay po na ating tutunay ng umaga, ating din po masusubukan kung paano ang magiging reaction natin sa mga bagay na dumating sa ating mga buhay at paano po natin ma-overcome at ma-accomplish po ang mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po napakahalaga, lalo na po kapag tayo mga Kristyano na lumalakad sa kalooban at mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So, these are some of the questions we will answer this morning. At sa mga sitwasyon po na ating tayo po ay pinahintog ng Panginoon na Kanyang ilagay, okay? And we believe that as we walk in the Lord, and sometimes na alam niyo po ang kinakita, kahit na minsan ang puso natin ay napakalaga sa Panginoon, okay? But the love of God and the plan and the purposes of God ay hindi ko nagbabago, okay? At nakita ko na He will make a way in your life, that He will turn you around and He will focus again with His love and faithfulness in your life. Kaya, ngayong umaga, sa bawat sitwasyon na tayo po ay inilalagay ng Panginoon, nakikita ba natin ang Kanyang kalooban? Ano po kaya ang mga tandaan na tayo po ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos? Sa isa po mananampalataya, napakahalaga, okay? Napakahalaga na alam niya na siya nasa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Sapagkat kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos and you walk before Him as Abraham did, alam mo ninyo, the blessings of the Lord will come after you and the favor in the direction of the Lord. So umaga ito, ating makikita kung pag-usapan lang po mga problema and trouble and tribulation, ating po makikita sa tao ito na ang pangalan sa King David. Okay? Siya po ay sa lumang character sa Old Testament, a prominent one, kung saan po, kung kayo po ay a student of the Word, hindi makikita sa descendants po ni King David ay lumabas po ang ating Panginoon Yesu Cristo. Amen? So, one person in the Bible who had more than his share of trouble was King David. Kung yung babasahin, for example, he was pursued by King Saul. Okay? Siya po'y tinugis ni Haring Saulo. He barely escaped several assassination attempts. He had to spend much time hiding in the wilderness. Okay, nagtatago mo siya sa ilang. At kanyang buong bayan ay binila. Okay, in one occasion, his friends turned against him and were ready to kill him kahit may mga kasama niya kumakain sa pagkainan. Okay? They turned against him. Now, kung ating pong babasahin at sisiyasatin pa ang mga kasaysayan ni David, yung problema po ang pagsubok and trouble, sagana po siya. Okay? David was certainly a man with many troubles and problems, yet somehow, he survived them all and has come to be remembered a man after God's own heart. Okay? And how was he able to do this? Sa kabila po ng maraming mga bagay na dumating sa kanyang buhay. Okay?
At sinabi ko rin, at sinabi ko Biblia, siya'y may isang puso na malapit, okay, sa Diyos. How was he able to find God's will? How did he become successful in doing God's will? I believe we can find the answer as we consider what David did when he faced one of his most serious problem as recorded po natin binasa kanina sa 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. So ang katanungan ko, what David did in times of trouble and find God's will, so dito po ating nakikita ng umaga. So in the context po natin binasa kanina, listen, in the context ng mga talatang ito, in order to understand that, babasahin po natin yung mga unang kabanata, okay? At this time, listen po, in his life, si David po was living in Siglag. In Siglag po, ito ay nasa jurisdiction po ng mga Philistines, okay? Dahil po si David, inutulis po siya ni Haring Saulo, so marami pong assassination attempts, no? Na kunin na kanyang buhay, kaya kanya pong ginawa, tumakbo na lang sa mga Pilisteo, okay? At kung siya po pumunta sa Siglag, okay, sa pagkakilala po ni King Achish ng mga Philistines, siya po ay tinigilan ni Haring Saulo sa kanyang pagtutuloy sa kanya. So, dumating po ang punto, okay, sa chapter 29, listen carefully, kung saan po naganda ang lahat po ng mga hari ng mga Pilisteo. Listen, as I said in history, laban po sa bansang Israel. At sila po ngayon sa isang kalagay, no? Ang mga Philistine ay nasa isang kabundukan at sa isang banda naman sa Jezreel ay mga Israelites. So, ang ginawa po ng mga, listen, ng mga Philistines, gaya po ginagawa natin dito sa Ministerial Independence Day, di ba? Kung saan po ang ating presidente sa grandstand, no? At sa kanyang harapan, idadala po ng mga armed forces, gaya po ginawa din ng mga Philistines. Okay? Mga hari nito, about 5 of them, ang kanila po mga hukoy na pinag-100,000 sa kanilang harapan. Okay? Tumaan kanilang mga armed forces, okay? Mga sundalo. At ang pinakauli, ay ang grupo ni David. Listen, okay? So, nakita po ito ng mga princes, ay yung mga pinuno ng mga Philistines. Anong ginagawa ni David dito? Okay? Ang ginagawa niya? Na nakahanay sa ating mga ko, laban sa kanyang mga kababayan. So, ang ginawa po, kinausap po si Kis, o sa ilalim sa doon siya po, si Haring David po, doon po siya nakahanay eh. Okay? Kinausap na huwag siyang isama sa pakipagbaka sa bansang Israel. Dahil nasa uli, baka sabi niya, baka magbagong isip sa gitna ng digmaan, okay? Magbago ka isip, nasa uli, nasa una ang mga bansang Israel na ating usubin, baka sabi niya, he will turn against us, lalabanan tayo. So, kinausap na siya huwag nang isama, okay, sa pakipagbaka. So, na-discourage ko, kinausap ni Haring Kis, si David, na huwag siya isama. Pero sabi niya, nakita ko sa harapan ko, wala kang mas namang ginawa, parang nangyari sa aking harapan. Though after that, dinisibig si David. So, nangyari po si David, naglakbay for 3 days, nagbalik po sa Siglag. Okay? Kung saan po, isang bayan at syudad, ito po, kailangan na huwag ninyong makikita natin dito ng isang aral. Ang ginawa ni David, kung siya balis, lahat ng kanyang mga bugbo, lahat ng kanyang mga taong mandirigma, isinama sa pakidigma, iniwan niyang syudad na walang bantay. Kaya nung po siya balis, sumalakay po ang mga Melisita. Okay? Sinunog ang bayan. Pero walang pinatay, ito ang kanyang mga asawa, mga anak, okay? At lahat ng mga ririnan. Nakakatawa po sinasabi ng Bible, ang mga kasama ng dirigma ni David ay sila pinaghinang peace, okay? Dahil po, nawala sila ng mga anak, okay? At mga ririyan. Hindi binanggit ang mga asawa, kaya sila naghinang peace. Ewan po, okay. So the thing is, ang ating makikita dito, listen carefully, ang ginawa po ni David, dahil sa nangyari ito, 3 days nagbiyahe, no? At maksumpuan nila, walang mag-asawa, lahat ang karyaringan, sunod. So, makikita ng kanyang mga mandirigma na wala sila ng pag-asa, sila po ay
naghigawan, sumigaw, nagmula ng boses, dumating sa punto, listen, na kanilang pinuno, si David ay nais ng batuin at at pakain. So, ito pong kalagayan ni David sa punto nito. So, kung makikita, but notice po, the last part of verse 6, what does David do when he has lost his family, his own life, his threatened? The scripture says, ano sinasabi sa last part of verse 6, David what? Encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Yan po dapat natin gawin. Amen? This is what David did first in times of trouble. He strengthened himself. He encouraged himself in the Lord his God. And with the strength he received, he was able to deal with whatever the problem was beforehand. But what does it mean? Ano ang ibig sabihin na David is strengthening himself in the Lord his God? Ano ang ibig sabihin doon? Na pinalakas ni David ang kanyang sarili sa kanyang Diyos. So sa ating po pagpupunin masagot po ang katanungan ito, I found it helpful to consider some of the songs written by David during troublesome times. Di ba natin masasilip, di ba? Kung makikita natin ang ibig sabihin na yung sinabi ni David, kung sa putong yun, gusto na siya patuin, okay? Lahat sa kanya, kayo may dumating na sa ganito kalagayan na ginawa mong lahat, pagkatapos dumating ko sa punto na gusto na patayin ka, patuin, Allah nasising sa'yo. Di ba? So, ang ginawa niya, ang sabi niya, na pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. So, dito po natin makikita sa pagkato, kung hindi po babasahin ang mga awit, the Psalms, most of them were written by King David. Kaya doon po sa mga awit na yun, na ating mga pag-aaral ng umaga, ay ating makikita kung ano pang ibig sabihin of David strengthened himself in the Lord his God. In times of trouble, David often, ito po ginagawa niya, David often composed psalms. Ito ba napakainam kesa pagturo tayo ng mga daliri natin? Okay, kasalanan mo yan, kasalanan mo ito, kaya nandito tayo. Okay? Hindi ka nagpabayaan, so on and so forth. Hindi wala pa David dahil po sa mga awit mo, kaya i-compose psalms. Gumawa siya ng mga awit. While pursued by Saul, he wrote Psalm 59. Nung po siya tinutugis na rin Saul, nung po siya nasa mga tugid, no? Gumagawa po siya ng mga awit. When fleeing from Absalom, he wrote Psalm 3. In the wilderness of Judah, he wrote Psalm 63. So from these Psalms, we can glean how David strengthened himself to the Lord his God. So, sa Psalm 56, ating makikita, we learn that David will place his trust in God to help him. See? Doon makikita niyo sa Psalm 56, makikita niyo sa mga awit na yun, na iligay ni David ang kanyang tiwala sa Diyos na siya'y tulungan. Sa Psalm 59, we learn that David was determined to continue praising God for his help. Siya magpapatuloy na magpupuri sa Diyos na alam niya, siya ay makakasumpong ng tulong sa Diyos. Psalm 63, we see that David overcame, okay, his problem of loneliness and isolation, knowing God's will in every situation. Paano po? Bakit po talagayin natin, no? Minsan tayo po ay nilalagay ng Panginoon sa mga sitwasyon and isolation. Imagine, i-focus, inasasalin ka, so on and so forth. Ang ginawa po ni David, he was able to overcome this kind of problem, okay, of loneliness. Nalimutan na rin. Kung kayo po nag-iibang bansa, kaya kung minsan ang balitin na kalaban ko matapagka kaya ko sa States at mabansa, medyo edad na hindi nakapagkatrabaho. Nagtatag lang 2 buwan, okay? Patapos uwi na, sapagat po, ang kalaban number 1 sa ibang bansa, boredom, isolation, loneliness. Dahil walang kasama. Hello? So, and knowing God's will in every situation, ano ginawa niya? He sought the Lord. Sought the Lord. Inalam niya ang Panginoon, kanyang mga praising and praying, meditating upon the Lord. Alam po ninyo, our sides na dito. In this opening of the year, siguro, alam po ninyo, kung hindi nyo nabasa ang Bible,
Make plan for it. May systematic po sa inyo pagbabasa sa Biblia. Bilang mga Kristiyan, we can separate the Word from our life. Kaya yung muling pinuksahin ng mga Bibles. Make plan, naging maayos ko yung pag-aaral. Ano yung nasubukan ko? At sinasabi ko na maraming mga estudyante at mga nabasa, mga scholars, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang na umaga na isipan buksan ito, kakasubusan nyo. Hindi mo matututunan mabuti ang salita. Hindi mo maaakin maraming mga pangako ng Diyos. Maging maayos pa sinasabi sa Ingles, maging systematic ang pag-aaral. Okay? Parang side step lang po ganyan yung pastor. Sapagkat di mo po tayo lalakas. Ayaw po na maging educator lang tayo. Kami po lang kayo dito sa pag-aaral. I want you to be rooted na tayo ng awgan, okay? Malakas ang ating ugat sa salita ng Panginoon. Amen? So, nasipo ko po na hindi po na maraming mga plano na sa pag-aaral ng Bible. Nasipo ko mas kayo para maging mabungan, magbasa kayo ng one book, okay? In 1 month, ano man yung panahon kayo? Magpasimula kayo sa first yan. Yung may book yan, no? Basahin niyo systematically. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yung mas marami kayo makukuha. At meron kayo kasama ng book. Amen? Hello? Kung meron mga hindi nyo nakukuhan, suwanan nyo. So kasi na maayos na pag-aaral, hindi nyo nalaman na marami kayo makukuha, pero mukhang pinag-aaralan nyo chapter by chapter. Amen? Hello? Kaya tignan po ninyo, at pag-aaral din po sa Old Testament, 1 chapter a day, 10 minutes, 15 minutes a day, ang tatapos na within 1 year. Hello? Ayaw ko hindi mo pa ako sa inyo, pero sana, sa tulong ng Panginoon, okay? Gaya ng ni David, meditate, contemplate on the Word of God. Amen? Sa pagpo ngayon, marami mga Kristiyano, konting bagay nakikinikita ng kanilang mga tenga, okay? Doon na susunod. Ngayon po ako ng maraming Kristiyano ang salitang word discernment. Hindi ba maraming mga Kristiyano, mga charismatic, na kapag may mention the word charismatic, tayo mga Pentecostal yan. Ang laging namumuna sa ating emotions kaya sa salita ng Panginoon. Nandiyan po kayo. So, si David, he was able to overcome these things in his life by seeking the Lord, praising and praising, meditating. And each of these songs, David's basically saying the same things na sabi niya. In time of trouble, put your trust in the Lord. Stay close to Him, to praising Him and praying to Him. So, tayo ng Pentecostal, we have the advantage, okay? Not only praying through the Scripture, but praying in tongues. Amen? When was the last time you prayed in tongues? Gusto kayo nagsalita ng iba't ibang wika? Kasi ako, hindi ako pwede makapanalangin sa isang araw na hindi ako magsalita ng iba't ibang wika. Na ipinagkalap ng Espiritu Santo, awak ko binibigyan ng kanyang salita. Amen? Gawin mo ninyo. Sapagkat ang Espiritu mo ang siya nangungusap ng mga magitan sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang siya nagpag-ugnayan sa Diyos na mga wika na itinawlawa ng ating kaaway. Amen? So, gawin po natin mga bagay na ganito. Yung mga advantage natin ginasang Pentecostal. So, praise the Lord in spite of, okay, na yung naranasan ngayong umaga. So, do this and you will be made strong as the Lord supports you. Kung gagawin natin ang lahat naman ito, masasabi mo, kay David is strengthened, encourage himself in the Lord his God. Amen? Hello? Praise the Lord. Abang siya nakakaloka ng Panginoon ng lahat ng mga ito. Ang katanungan ko, what about us today? In times of trouble, do we follow David's example? In every situation, no? Ano ba ang direksyon ng Panginoon? Ang kailangan ng Panginoon? How can we be successful? Pati matagumpay sa paano ang aking paniwala this year? Tandaan niyo, ito pong panahon. Pakinggan lang po ninyo lahat ng mga bagay na pinapakaral sa likod ng pulpit to. Listen, this year you will see and accomplish God's purposes in your life and in your family. Makikita nyo ang lahimin ng Diyos at kayo maging magiging mananagumpay sa bagay nito. Kung ganit ginawa ni David, sa pagkakong malalagay tayo sa maraming mga sitwasyon na hindi nyo naulawan, pero dapat natin alamin na kayo ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos.
Amen? Ang tanong, paano malalaman? Okay, ito po makikita natin. Ayon God's law. Ito ba kalawang ng Diyos? Ako may mag-aasawa, ako may lilipang dito. Ito ba kukunin ko? Bisa ito ba? Hindi natin alam, di ba? Anong sasagot ko? So on and so forth. So, yun po ang mga bagay na dapat natin masagot ngayong baga. So, do you think you are in God's law? Now, when the people are ready to stone and kill him, so what he did, okay? Pinalakas niya kanyang sarili sa kanyang Diyos. At ano po kanyang ginawa? Sa verse 8, sa verse 8, it says, and David inquired at the Lord, saying, shall I overtake them? And the Lord answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. See? Nag-inquire sila. Sumangguni sa Diyos. Kapag mga ligali at nagalan ng kalooban ng Panginoon, magtalepano ka agad. Hello? Para mahanap ng kalooban ng Panginoon. Ano? Anong ginawa ni David? I-inquire. Hello? At the Lord. Sumangguni ka agad sa Panginoon. Tandaan pa ninyo. Listen carefully. Ito sa Mateo sa inyo. Kapag kayo ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, at alam niyo na sa kalooban ng Panginoon, listen to this. God is not after your comfort. He's after your obedience. Tignan niyo. God is not after your comfort, but after your obedience. Kapag ang Diyos ay mo inaanggalan, hindi na tayo maging hawak agad eh. Akala natin kapag ay, alam ko na kalooban ng Panginoon. Dito na ako. Talagang mangyayari ko. Tapos hindi nangyari. Dapat mo tayo. Marami natin sa akin kanina eh. Nangako Panginoon sa akin. Ito, nasa salita niyo. So and so forth. Tatayong dito. Pagkatapos, kapaligtaran na nangyari. Tignan niyo, Panginoon. Ginagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya tagdalanin niyo. Sa bawat pangako ng Panginoon, kakambal ang krus. Hello? Akala na marami, para maganap ang kalooban ng Panginoon at mga pangako sa buhay, para babagsak mo lang sa langit, ang refrigerator, laban ay mistake, picture. Hello? Hindi kagad kung mangyayari yan. Kakambal mga pangako ng Panginoon ay krus. Tignan niyo, ang paggawa ng Panginoon. Pero saan ng Panginoon sa kanyang mga salita? Who for the joy that is ahead, di ba? He was able to endure the cross. And he was, kahit kahiyan na kanyang he will suffer for us. He was able to endure it. Why? With the joy that is ahead of him, in front of him. Yung butin kinapay yung kagaalan na nakita pagkatapos na kanyang mabata, ang krus, okay? Pasanin ang krus. Pagtagumpay ng krus. Pagkatapos kung tayo po, binayaran ang kasalanan natin dahil po. He was able to redeem us. But the thing is, in every promise of God, there is a cross behind it. Amen? So, when you endure the cross, listen, then you will see the fulfillment of every promise of God in your life. So here natin makikita, while he was following the Lord, he inquired of the Lord. Okay? So, a few thoughts along this time po, dealing with our problems today, we face many problems with Diva, even as Christians. Some are related to family, other matters of personal concern. Some are related to jobs, issue of financial stability. In many cases, people try to tackle their problems alone. Ito natin nakikita. Malimit kahit mga Kristiyano, kanila pong tinatakal, inaharap, kanila pong inahandle ang mga problema sa pamagitan ng kanilang mga sarili. They leave God completely out of the picture. Okay? Sometimes they even forsake Him entirely by no longer praising Him and praying Him daily, by neglecting the assembly in which we gather to edify one another and worship God. See? Ito ang ginagawa nila sa pagkaroon ng problema. Kesa palakasin na kanilang sarili sa ating Panginoon Diyos, ang ginagawa, inaalis ang Diyos sa kanilang picture sa kanilang buhay. Minsan, tumatalikod pa. They no longer praise Him and pray to Him.
at they neglect the assembly. Kaya, kung nagigina po kayo, huwag kayo umalis sa pagtitipon ng mga magkakapatid. Amen? Tandaan niyo yan. Kung asurin niyo sa sarili niyo, madali kayong magiging target ng ating kaaway. Maybe I'm talking to many here today. Amen? So, but God is angry and we seek to solve our problems without Him. Misa po magagalit ang Diyos. Okay, kapag pinipilit natin bigyan ng solusyon ng ating problema na wala siya. Sa Jeremiah 17, sabi, God considers us a person as a curse. Hindi lang sumba. A good example of God's displeasure when His people failed to look to Him for strength is found in Isaiah. When attacked by the Assyrian, Israel placed their trust in Egypt. Isa po ganun tayo mga Israelites, no? Instantly, ibigay natin ang ating tiwala sa Diyos at tumatakbo tayo sa sanglibutan ng tulong. Katulad naman sa Israel. Kesa magtiwala sa Diyos na hindi sa kanila, nagtitiwala sa Egypt. Because of this, God promised to frustrate the efforts of Israel to solve her problems by herself. Kaya, ano man po kapag ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo, siya mismo bibigyan ng mga solusyon na iniisip na magbibigay solusyon sa inyong problema. Nandiyan ba kayo? Siya mismo. Yes, God wanted Israel to trust in Him, not in themselves. Even so today, God wants us to put our trust in Him. The truth of the matter is this, ito po minsan kasabihan natin, di ba? Ito sinabi sa akin. Sabi, nasa Bible ito, Pastor. Sabi, God help those who help themselves. Nasa Bible ba yun? God help those who help themselves. Na tinutulungan ng Diyos sa mga taong tinutulungan nila kanilang sarili. Hindi po wala sa Bible yan. Rather, God helps those who trust in the Lord with all their heart and lean not on their own understanding. Yun ang mga taong kanyang tinutulungan. Amen? So when we leave God out of the picture in solving problems, in knowing God's will, how to be successful in all undertakings where God's purposes will be accomplished, one thing is certain, God leaves us to deal with those problems on our own and without His help. Ayaw kanya, ayaw siya, hindi siya tutulong. Okay? Kaya, another thing is possible, in an act of loving discipline, God might frustrate our efforts to solve our problems independent of His help. Yun po madalas ang kanyang ginagawa. So when we are walking in God's, it doesn't mean kaya natin ang sabi. Tignan niyo po sa verse 11, no? So, ito po nakakatuwa sa Diyos. At, listen, baka ito po ang pag-uusap ng Panginoon sa inyo. Minsan, ginagawa mo ang karoon ng Panginoon. At alam mo, may pangakawa ka sa Diyos. Pinag-aawa ka ito. Ano dumadaan sa iyong buhay? Isa ka na-discourage ka. Alam mo lang Diyos sa mga bagay na ganyan, di ba? Katulad ni David. As sabi ng Panginoon, okay, sige, tupisan mo sila. Okay, apunin. So, aning na daan ng mandarigma, sumama kay David para tugisin ang kanilang mga asawa, mga anak, okay, mga samsan, na mga meresita. So, habang po sila yung tumutugis, hindi alam mo sa direksyon. Alam niyo po, tingnan ninyo. Bakit yung gagawin pa sa verse 11, tingnan mo, sa verse 11, tingnan nyo, ang ginawa ng Panginoon. Hello? Verse 11. And they found an Egyptian in the field and brought him to David and gave him bread and he did eat and they gave him drink and water. So, imagine, nung sila yung tumutugis sa kanilang mga kawin para masasamuli ang kanilang mga asawa o mga nakariyawiyan, naglalaban, okay, sa disyerto, meron isang Egyptian slave na iniwan, nakasakit, 3 days, okay? Nandoon. Sa disyerto, iniwan kanyang master, Panginoon, parang doon na mamatay, at nasumpuan po siya ng mga tauwa ni David. At dinila kay David, pinalakas. Okay? Pinakain. At ito po mga tao ito, ang kasama, okay, nung sunugin ang signal. At sabi nung ni David, alam mo ba kung saan direction pumunta ang mga meresita? At sabi mo ng Egyptian slave, I know, pero kapag sinabi ko sa iyo kung saan sila direksyon, at saan sila ngayon, huwag mo kong patayin, sabi niya, at huwag mo restore sa ating Panginoon. At nanako si David, yun ay gagawin. Okay?
At binigay ang direksyon kung saan sila. At nandoon, nasa tungan, sa isang kapatagan, nandoon ang mga bersita, umaawit, nagdalasing, sumasayaw, sa isang sigla. Okay? Nakuha at nabiyag at pinatay ang mga bersita. Nakuha ang kanilang mga ari-arian, mga anak, at mga asawa, at maraming mga samsam. Hello? Ano ba yun sa paghahatid ko ng Panginoon sa inyong buhay? Ang Diyos ay magpapakapagpadala ko. Imagine, palagay ba ninyo yung Egyptian na yun? Eh, basta lang naman, iiwan na kayong master. Palagay ba ninyo, 3 days lang bago makakita sa David doon at masuk ang Egyptian ito. Palagay ba, sa David natin yung Egyptian, kaya siya makasakit? Iwan ang kanyang kapanin para mamatay na lang doon sa desierto. Palagay ba sa David yun? No. It was ordained by God to give direction to the will of God in the life of David. Amen? Hallelujah! Sa kanina kalagay natin, Lord, baka meron mga Egyptian state na mapadala pa Panginoon to confirm you are in the will of God in your life. Amen? This is the direction. Go this way. Stay put and I will show my majesty in your life. And you will be successful in all things to accomplish my purpose in your life. Amen? So, ito po sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi ko lang ang sitwasyon niyo financially, materially, relationally, anong po yun, but God will send Egyptian in your life. Huwag lang kayo magtampo. Huwag niyo sisiyan ng Diyos. Stay put, magkawakan, lay hold of the promises of God in your life. Amen? Kaya, yun then, you will strengthen yourself, encourage yourself in the Lord your God. Amen? In this short story, I believe God has spoken. So today, I prophesy you will see God's purposes unveiled in your life. You'll be accomplished. Amen? Makikita po natin yan. Kaya habang tayo ay nagpapalakas ng ating sarili sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Let's all stand up, please. Thank you, Father. We thank you and we bless you, Lord, for your word. Hallelujah. We serve and we love the living God. He is our Father and He is our God. From everlasting to everlasting, He is God. And He is our Father. And we rejoice exceedingly in Him, Lord, sa mga pangalan na iyong ibinilaw ng Panginoon at pinangako sa amin. And we thank you for that as we pursue your face each day. So sumagi ko, Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa inyong mga anak. Your servants, your children, who are going through a lot, Lord, in their life right now. But Father, confirm in their life that you are with them. Kasama mo sila, Panginoon, ngayong umaga. Whatever they are going through, Lord, help them to be steadfast, Lord. Help them to be steadfast. Maghawakan sila mabuti sa iyo, Panginoon. Magbibitaw. Ano ang mangyari, Panginoon? So, Lord, you are after our obedience. Yan ang nasa makita sa amin, Panginoon. And we will not rely on our own understanding, strength, and mind, Lord. But we will rely on your Spirit and in your word every moment of the day. And you will see us through. And Lord, we will be able by your grace as we cooperate with your Holy Spirit for God each day, fulfilling your purposes in our life and in our family. In all area of our life, Lord, we will see you there. So, sa bagay ito, Panginoon, ano po kalagayan ng ating mga kapatid spiritually, I pray, Lord, that strengthen them. If they are drifting away, Lord, because of carelessness, indifference, maraming mga bagay, Lord, sa kanilang puso, makatanungan, Lord, I pray that you will settle down in their hearts. Ang napakahalaga ngayong umaga, mga kaibigan, natin pong panalangin, magpakumbaba po tayo sa Diyos. Can
that, let's humble ourselves before God. Nagpapasimula po sa inyong pastor, I'm doing this every day. I'm humbling myself before Him. I'm relying on His wisdom, His ways, His strength, until He will become my strength, my firmness, my joy, my peace, my love. My love, You are my love, my Lord. Ikaw lang po makakasbat para sa buong Panginoon. Lang ang nasa aking puso. You are the cry of my heart, Lord. We thank You for this beautiful day. So, Lord, lay Your hands upon Thy good people. Strengthen their heart, Lord, in You. So today, Lord, as You have spoken, I pray, Lord, that You will, Lord, raise them up before You right now. Sa mga kaibigan, tanong mo, can we offer to the Lord? Can we cast before the Lord? Ano po mga pasanin na sa inyong puso? Ano po mga kumagababa, kabalisan sa inyong kaisipan? Ilaga po natin yan sa paanan ng Panginoon. Sa mga po siya nagmamalasakit sa inyo. Ano po ninyo ba yung ginagawa mga bagay nito? He wants you. He wants you. Nice ka niyan. Ikaw ang kanyang target ngayong umaga. Na ikaw lalo na maging malapit sa kanyang damdamin as kanyang panukala para sa iyong buhay at para sa iyong sambahinan. Please, I challenge you. Huwag na po tayo maglaro. Okay? Don't take things for granted anymore. Time is so short. Things will happen so fast po. Magkikita nyo, things will happen so fast. And hindi na namamalayan, it's done and it's over. Ang masakala po na mismo ang kalooban ng Panginoon. For that moment, na hindi na pwedeng balikan, and you miss the opportunity. And know Him more in your life. So that God will send Egyptian in your life to confirm that you are in the center of His will. Thank You, Father. Thank You, Lord God. Pour out Your blessing upon Your people. The spiritual blessing and all the blessings that we need, Lord, about, Lord, Your life, Your reality, Lord. So thank You, Lord God, for this day. I commit each and every family represented here and each individual. Over them with Thy blood. Thank You, Father. Can we sing this song in Jesus' name?